kaaya-ayang tanawin ang matatagpuan sa bayan ng Dipakulaw. Maihahalin tulad dito sa likas na ganda ng Boracay. Nakaharap sa dagat Pasipiko ang pinagpala at malaparaisang lugar na kung tawagin ay Dinadjawan. Sa taglay nitong ganda at yaman ng karagatan, Paradise of the North kung ito ay tura. Mapuputing buhangin ang matatapakan, preskong simoy ng hangin ang mararamdaman. Malinis at malinaw ang tubig na pagtatampisawan, mayaman at mabiyaya ang karagatan. Dahil sa mga katangiang ito, itinuturing ng mga naninirahan dito na ang dagat ay isang biyaya. Ngunit kung minsan ay isang nakatatakot na kaaway. Bukod sa pisikal na ganda nito, may itinatago itong kakaibang kwento, kultura, at hanap buhay. Habang nagmamatsyag ang aming grupo sa tabing dagat, nakilala namin ang isang binatilyo na tila abala sa pag-aayos ng mga gamit sa pangingisda. Siya si Igro, 17 taong gulang at kasalukuyang nag-aaral sa mataas na paaralang pambansa ng Dinadjawan. Anong ginagawa mo dito? Hindi ba dapat nasa school ka para mag-aral? Oo ma'am, pero kailangan ko po talagang umabsent muna para makatulong po sa magulang ko. Para may pangkain din po kami sa araw. Hindi ka ba nag-aalala na baka maapektuhan yung grades mo? Nag-aalala po pero pinipilit ko naman po makaabot sa mga lesson namin. Si Roger ay isang mabait at responsableng bata. Kahit may mga pagkakataon na lumiliban siya sa klase, ginagawa pa rin niya yung best niya na makapagpasa ng mga assignments and projects sa tamang oras. Nang gabi ding iyon, ay pinaunlakan kami nila Tatay Beato na sumama sa kanilang paglalargarete. Madilim ang paligid. Tanging mga ilaw sa pangpang ang nagsisilbing liwanag mula sa laot. Malalaking alon ang sumalubong sa amin. Nakatatakot para sa baguhan na gaya namin. Pero para sa kanila, ang mga alon na iyon ay normal at parte na ng gabi-gabi nilang paglaot at pagpapandaw. Sa lugar na ito, madalas tumitigil sila Tatay Beato upang ihulog ang kanilang landerete. Halos 1 oras din namin binaybay ang kalawakan ng dagat bago namin narating ang lugar na to. Tatay, bilib na po ako sa inyong mga mangingisda. Saludo po kami sa inyo. Largarete ang pangunahing paraan ng mga taga rito para manghuli ng isda. Ito yung ilaw na iuhulog ni Tatay Beato sa tubig hanggang sa pinakamalalim na parteng maaabot ng tali. 2 oras mula nung ihulog namin ang mga ilaw. Nagpasya na si Tatay Beato na iangat ito 1 dipa mula sa bangka. At kapag laksa-laksa na ang dami ng mga isdang nasa ilaw, dahan-dahan na namin ihulog ang largarete. Pagkatapos namin ihulog ang largarete, makikiramdam muna si Tatay Beato kung manginginig ito. At kapag nanginig ang largarete, indikasyon iyon na may nahuli ng isda. At sa puntong iyon, papandawin na nila Tatay Beato at Igro ang mga isdang narahuyo sa kinang ng ilaw na siyang nagsilbing pain sa kanilang katapusan. Sa loob ng 3 oras namin sa dagat, ito lang yung nahuli namin at ito lang din ang maiuuwi ni Tatay Beato sa kanyang pamilya. Kinabukasan, nagpasya ang aming grupo na bumalik sa tabing dagat. Naagaw ang aming pansin ng isang babae na tumutulong sa pagbubuhat ng bangka. Hindi po ba kayo nahihirapan? Ang sangguniang barangay ay patuloy na magipag-ugnayan sa mas mataas na ahensya upang mahingan ng ayuda ang ating mga mangingisda. At marami rin pong napagkaluan ng scholarship ng mga anak ng mangingisda dito po sa barangay Dinadjawan. Maraming salamat. Nang dumating sila Igro, ay pinaunlakan nila kaming mula isang Pag paniya. maliwanag po ang buwan, hindi po kami papalaot. Kapag buwan po magsisigay na lang po kami. Kaya naman po namamana po kami ng araw o gabi. Pag summer po, nagbubuting po kami. Marami pong turista. Marami po akong experience sa laot, ma'am. Minsan nagugutuman po kami ng gawa ng naubusan po kami ng bigas hanggang sa wala na pong maisaing.
Sa pagdaong namin sa Pampang, may nakausap kaming mangingisda ukol sa kanilang paniniwala at Kapatid namin, karanasan. sinusuntan namin yung kulturang magulang namin na wala. Kasi po, yung ginagawa po namin panghanap buhay, hindi pa kami gumagawa ng kalahatian ng buwan. Hindi bali po magpa sa kalahatian ng kung saka kami gagawa. Tapos yung pabilis at hindi po kami ginawa, pero yung pabilin po hindi kami gumagawa ng panghanap buhay namin. Lumaot po ng November 1 at naglarga rin eh. Pauwi na po kami ng umaga 5:45. Eh, nasalubong po namin ng malakas na hangin. Lumaot akong nakabangka, umuwi akong nakabas. Matapos ang aming pakikipagkwentuhan, inaniyahan kami ni Tatay Beato sa kanilang munting tahanan. nasa larawan? Sa road po, ang pangatlong anak ko na nakatapos po ng pag-aaral ng teacher. Awa na po ng Diyos na nakapagtapos din po siya. Salamat po kami ng marami sa paglalim sa Panginoon. Kahit po paano hirap po namin sa pangingisda, pagtitinda po ng daing, nakaraos naman po kami. At nakapagtapos po ang aking anak sa karangalang cum laude. Ang buhay ng isang mangingisda ay isang larawan ng pakikipagsapalaran sapagkat hindi nila batid ang kapalaran na naghihintay sa kanila sa lawak ng karagatan. Ngunit para sa pamilya ay araw-araw na susubok at mamamalakaya. Sa kwento ni Edro, lagi sana nating isipin na sa bawat pagsagwan ay may pag-ahon, sa bawat paglaglag ng ilaw ay may liwanag. Sa bawat paghulog ng largarete ay kailangan ng diskarte. May panibagong bukas at pag-asa sa bawat pagpapandaw. Si Egro ay umaasa na sa bawat paghalik ng sagwan sa tubig karagatan, dalhin sila sa laot ng kaginhawaan. Sabay makapantay.